Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa lingkunada. 99.3 KM kakampi sa partido. 91.9 BBS-FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldo kitang Webes Gulyan, Mayo 2 taon 2024, mga tuga Marilaga po sa Indo. Yao naman kami para yatun sa Indo ang mga baretang amay. Nasa Indo pong maantabayaran sa labay sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Natabihan naman kita sa partido sa pagikan KM Kakampi Partido 99.3. Asin sa Naga City sa pagikan 91.9 BBS-FM. Sa samuing live streaming, kita po nadala na nadagog sa FB Live. Sa pangarambukang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. O yan na mga bareta, enot sa lado nasyonal. Sinugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasugba sa Labor Day ang mga wage policy making body kang gobyerno na tunos na posisyon asin pakarayon ang sweldo ka mga obrero sa Pilipinas. Kinukonsiderar ang epekto kang inflation sa sektor kan mga trabador kung saan sinugo na kang Presidente ang Regional Tripartite Wage and Productivity Boards. Napuna na ang sarong napapanahon na pagbusisi sa minimum wage rates sa kanya-kanyang mga reyon. Ini dapat gibuhon sa loob ng 60 días bago ang anibersaryo kan sa indang pinakahuring wage order kung saan sinabi pa kan Presidente sa pagkomemorar kan ika-122 na Labor Day sa Palasyo Malacanang kasukma. Kasabi kani, hinagad pa man ni Marcos sa National Wages and Productivity Commission na ripasoon ang mga patakaran gani. Taganing masiguro na ang mga board pwedeng mapamantinir ang sarong regular as in predictable na schedule kang pag-i-examine sa sweldo, pagkapaluwas asin pagiging epektibo tanganing mabawasan ang kawalan ng kasiguruhan asin mapakaray ang pagiging patas para sa gabos na stakeholder. Sigun saya, ang mga nasampit ng aksyon, magatabang tanganing mapakalma ang epekto sa mga obreros sa paglangkaw kang presyo ka mga mayor na markalon. Katakot gani, nagapunan pa man ang Presidente ng Pilipinas sa Kongreso, maggibo nin mga lane para maiangat ang kondisyon ka mga obrerong Pilipino. Enot naman na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act karakterikod na September 27 taon 2023 na may katuyuhan simbagan ang unemployment, underemployment asin iba pang angat sa labor market. Kan Marso 12 na taon, inaproba naman ka National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Labor and Employment, pati naman Department of Trade and Industry ang mga implementing rules and regulation kanlay. Ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council, NEDA, sinusugo na magbilog ng master plan kanasyon para sa pagbilog asin pagbawi ng trabaho. Iyan tanganing mabawasan ang epekto kang inflation. Nagtauman ng gobyerno ni emergency na trabaho sa 5.66 milyon na benepisyaryo sa pagi ng tulong pangkabuhayan sa disadvantaged displaced workers utupad pun Hulyo taon 2022 sundong Pebrero ngunyan na taon. Sa pangkagabsan, naging matulinong ang naging kalkulasyon kan Philippine National Police sa selebrasyon kang Labor Day kasugmang Mayo 1. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pasado sa naging monitoring nila sa mga aktibidad sa enterong Pilipinas aron ka mga hero protesta, job fairs,
Asin iba pa, lagi baturinong pangkagabsan. Apura na sana sa mga insidente ning gitgitan sa pagkultanan kan mga autoridad. Pati naman mga demonstrador sa tubangan kang US Embassy sa Manila na nagresulta sa pagkaka-arestar kan anom na militante. Ipig sa katanban in direct assault to persons in authority in uniform. Paliwanag ni Fajardo, isolated case na naman ini. Asin tulos man, naibalik kang pulisya ang katurinungan sa lugar. Pasado sa datos, subirikat ning kalkuladong 1,000 mga obreros, asin mga militante, ang nagkurusyon ni mga hero protesta, particularmente sa Welcome Rotonda, Raha Sulaiman Park, Liwasang Bonifacio, pati naman sa Quirino Grandstand. Mayo sumot plano ang Philippine Coast Guard na magbalo sa China sa ibong pambubumbang ginibo kani sa duwang barko kang Pilipinas na pigladawan na very fatal mientras nagpapatrolya asin nagkukondisir ng humanitarian mission sa West Philippine Sea kanang talikod na daw. Sigun kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, masunod sinda sa abiso ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mantinidong profesional asin ay magbalos sa ginibong pambubumba ng tubig kan Chinese Coast Guard. Pignadawan pa ni Tariela na very fatal ang ginibong pambumbak kan Chinese Coast Guard sa mga barko kang Pilipinas. Nagpapahiring din in mas pinatinding aggression kan Chinese Coast Guard asin nagdrama ning pagkaraot sa metal railings asin canopy kan BRP Bagakay Siriman sa starboard Aston kan BRP Dato Bangkaw. Napagraman at tinamaan man kanasabit ng water cannon and communication asin navigation systems kan sinambit ng mga barko. Matanda ng patrolya asin nagkukulusyon ng humanitarian mission ang mga nasambit ng barko tangani mga tunding petrolyo asin pagkakan sa mga parasirang Pilipino sa Panatag Shoal kan bumbahon sinda ng tubig kan mga barko kan Chinese Coast Guard. Sa ibong kani dahil managpatanyog ang mga barko kan Philippine Coast Guard asin ipigpadagos ang pagpatrolya sa sinambit na lugar. Sinuguro pa man ni Tariela na sinda mapapugulan kan China asin padagos mangarari silang mapatrolya sa sinambit na lugar asin mabariwas ng ayuda sa mga parasirang Pilipino kasabay ang paninindugan ng WPS pagurugaring kan Pilipinas. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras na tungod yan. Sa iba pang detalles ka mga bareta, dahil mabasa 28 estudyante ang nadismayo huli sa matinding init sa nangyaring opening parade kan kapistahan kan Banwaan kan San Dionisio sa probinsya kan Iloilo kasugmang Mayo 1. Ibinahay kang San Dionisio Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakabali ang mga estudyante sa mass dance competition na parte kang opening parade para sa Panaad Festival. Abuton sa 20 ang idinalagan sa Sara District Hospital sa pagtaraid na Banwaan kang Sara Iloilo. Mientras tanto, ipinalawas man ni San Dionisio Mayor Darwin Bahada ang executive order na nagsususpindir sa face-to-face classes sa kalitalikod na Mayo o parang na Mayo 2 asin 3 bilang paglilikay laban sa matinding init. Ang heat index sa probinsya kang Iloilo luminampas ng 40 degrees Celsius sa nakalis na tulong simana. Lampas 200 pounds per square inch ang pressure kan pagsumpit ng water cannon na ginagamit kan China Coast Guard asin mahiling ini sa pagkararaut kang railing kang barko kang Philippine Coast Guard. Sigun ki Commodore J. Tariela, takapagtaram kang Philippine Coast Guard dapit sa West Philippine Sea. Huri ginamit kan Chinese Coast Guard ang water cannon karakterikod na Martes laban sa sarong barko kan Philippine Coast Guard mientras nasa sarong patrol mission kay banan ang sarong barko kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR. Asin sinugo kang Philippine Coast Guard na day maguntok sa ibong kang ginibong pagkataki kan Chinese Coast Guard. Mientras tanto, sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungkol dyan, bareta pa masalado nasyonal. Sa ibong kan minamating init kang panahon huli kang El Nino, duwang bagyo ang pwede mabilog kasi makalaog sa Philippine Area of Responsibility muli na bulan kan Mayo. Sigun ki Rhea Torres kang Pagasa,
ang inot na bagyo malawag sa Philippine landmass bago rayo sa nasyon. Ang ikalawang bagyo man mabagtas o mabalyo sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Singcala, Barzon bago magluwas sa may West Philippine Sea asin sa kama Ricorida sagod sa makarayo sa nasyon. Piglilo Maritores na mayong bagyo ang pigilauman makakapiktar sa nasyon sagod sa masunod na simana. Ini ang Kakampi Network News. At yan, natabayaran po ang mga report halos sa luwas. Mientras tanto, pinapalikay kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR ang publiko matapos magpositibo sa nakakahilong red tide ang anong mga lugar sa Pilipinas. Sa pinaluwas na Shellfish Bulletin No. 8 kang ahensya, ang mga shellfish na nakolekta gikan sa mga binasod na lugar nagpositibo sa paralytic shellfish poison na lumidampas sa regulatory limit. Kabaligdi ang baybayon Kabilagro sa Masbate, San Pedro sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, baybayon kan Dawis asin Tagbiliran City sa Bohol, Dumangkilis Bay sa Zamboanga del Sur asin sa baybayon kang San Benito, Surigao del Norte. Kaya gabos na shellfish asin alamang na makukuha gikan sa nasampit na mga lugar bakong salbadong kakanon. Alagad ang mga sira, pusit, pasayan, pati naman kasag, alis sa nasampit na mga lugar salbado para sa human consumption basta presko asin mahugasan na maray asin natanggal ang mga hasang patli bituka bago siya lutoon. Mientras tanto, tinumandun ka sa Digital Advocacy Network na dapat haliw na kang Pilipinas ang less payment para sa pagbubugtak ng internet connection. Tinumandun na makakagawa nining positibong epekto sa Filipino web users. Ipinahayag kan Digital Pinoy National Campaign na Ronald Gostilo na dapat isugo kang gobyerno ang pagtanggal o ang pag-regulate sa lease fees asin tawaning insentibo ang mga telcos tanganing paiwason ang coverage sa underserved areas asin mag-invest sa digital infrastructure. Sa Africa, pinuna na kang gobyerno kani ang pagbisto sa kamugtakan kan broadband connectivity tanganing magduhol ng bastanting internet connection sa enterong populasyon sa silambit na nasyon. Pisugo naman is kan Singapore government and dahil na pagbabayad ng arkila kang internet service providers sa ibong kang zero list na tinutugutan sa nasyon. Igwas naman 767 na pagrugaring na nagpapautob ng zero less asin ang mga tenant na kamati nin bagayon na telecommunication connectivity. Mientras tanto, ang Central Business District Arugan Makati, Bonifacio Global City sa Asin Cebu, may hababang porsyento kan mga edibisyo na nag-o-present ng no leasing fees sa Siriman. Importante ni sa sinambit ng mga lugar para sa uninterrupted businesses. Oras ko niya mga tugan, 19 minutos na makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Luminangkaw sa 14.2% ang bilang ka mga pamilyang Pilipino na nakamatiling gutom sa nasyon. Inibasado sa pinakauring survey na ipinaluwas ng Social Weather Station na ginibong nagtalikod na Marso taon 2024. Ang sinabitang porsyentahe halangkaw sa 10.7% annual hunger rate kanagtalikod na 2023 ka mga pamilyang gutom asin mayong makakan. Sigun sa SWS, 14.2% kabilugan kan 12.2% kang pamilyang Pilipino ang nakamati ni moderate hunger kan may nagkaperang beses sa nakalis na tulong bulan asin 2% man ang severe hunger o parating nakakamati nin gutom. Ang moderate asin severe hunger kan March 2024 mas halangkaw kada talikod na Disyembre taon 2023 na sumikat sa moderate hunger na 11.2% asin severe hunger na 1.6%. Ang hunger rate sa Pilipinas o sa Metro Manila pinakahalangkaw sa 19% kumpara sa 12.7% na hunger rate sa National Capital Region kada talikod na Disyembre taon 2023. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Tinawandon ni Los Angeles-based vlogger Claire Contreras, umasbistado bilang si Maharlika, na naghahapot sa naman subot siya kay Senador Bato de la Rosa kung nabayadan mananggad siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa nangyari pagtangog kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kasugmang o kanagtalikod na Abril 30, naanggot si de la Rosa kay Maharlika huli sa Facebook post gani na naghahapot kung nabayadan mananggad siya kan primera dama na si Lisa Araneta Marcos. Inangat niya si Maharlika na magkampang sa Senado asin preparado siyang simbagon ang travel expenses kani para makatindestra sa sinambit ng hearing. Nagugat ang pagdangog huliman sa entrevista kan dating PDEA agent na si Jonathan Morales kay Maharlika katakod sa subot leakage kan confidential document kan PDEA na nagalaman kan subot pagkakaimbelto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Mientras tanto, tinawando ni Maharlika sa sayang live na naghahapot sa naman siya kay De La Rosa. Nagagad man siya ng pasensya. Ninulita siya naghahapot. Ipinahayag niya na dahil niya subot binabastos ni De La Rosa asin naghahagad siya ng pasensya nigdi. Alagad naghagad sa ibong kang paghagad ng pasensya na disrupt ang hearing na bakuman intensyon. Ninulita nagdadawog siya mientras nakakagawa ng pagdangog duman sa Senado. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 5:22, alas 5:22. Sa mga bareta haling kunyan sa lawas, Governor Luigi Villafuerte, padalaman Congressman Mix Villafuerte kang lingkunada, ebaran si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Maugbang sinabat ang bagong Arsobispo kang Cáceres na si Arsobispo Rex Alarcon. Report halikin Maiko Garcia. Maiko. Nostalgic asin dakulang paglaom sa probinsya kan Kamsur asin Archdiocese kan Cáceres. Yan ang parte sa mga binutasan na mensahe ni Governor Luigi Villafuerte sa pagsabat sa bagong Arsobispo kang Cáceres na si Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon. Sa nagitiripon ka mga opisyalis kang gobyerno sin simbahan sa Legazpi Hall sa likod kang Basilica Minore, yan ang presensya ni Governor Biggs Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin miyembros kan Sangguniang Panlalawigan. Sa pahay ni Governor Luigi Villafuerte, okasyon kang kasugma, presente asin nuudma ang pag-welcome sa bagong Arsobispo. Kung maroromduman si dating Governor Luis R. Villafuerte ang nagsalubong sa pag-abot kay Archbishop Leonardo C. Legazpi. Si dating Governor, ngunyan Congressman El Rey Villafuerte, ang presente sa pag-instalar kay Bishop Jose Rojas Canlibmanan. Si dating Governor, ngunyan Congressman Mix Villafuerte, ang kabali sa nagsalubong kay Archbishop Emeritus Rolando J. Triaterona, asin ngunyan si Governor Luigi Villafuerte kay Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Sa pagbisto kay Alarcon na bilang pinakahoben na arsobispo sa enterong Pilipinas, nagtutubo ng gobernador na bukas ang kaisipan asin inovatibang katukduan, polisiya dangan suporta ang may tataw kang Cáceres sa probinsya kan Camarines Sur. Enot ng pinahayag ni Archbishop Alarcon na kinakaipuan ng synergies in kolaborasyon sa pagampang sa mga nangyayari digdi sa tong sosyedad. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga pasayro kan sarong van, patilaman jeep, irido, kang inibag banggaan dyan sa Pamplona, Camarines Sur na naman. Bareta haliki Mike Gravito. Nagasapo ni na pag-irido sa indang mga lawas ang nasa 25 mga tao na lunad din sa rogang pampasaherong jeep asin sa rong pribadong van matapos na ini ang magkabanggaan na sa Banuaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona pasado alas 6 ni aga. Amay kasunma kan magyari an head-on collision kan duwang sasakyan dyan sa tinampong sakop kan Zone 2, Barangay Batang, Pamplona, Camarines Sur. Papasaringon subod sa direksyon kan Banuaan din Pasakaw. Ang sarong pampasaherong jeep bound to Naga, Calabanga asin pigmamaneho kan driver na pigbisto na si Ronnie De La Torre, 49 anyos, may agong residente kan Zone 3, Barangay Santa Cruz, Kanakman, Camarines Sur. Pasahero ang nasa 18 mga tao kan ang mga ini ang maka head-on collision ang sarong color puti na
pribado nga man na pinagmamaneho man kan driver na pigbisto nga si Edwin Gonzales, 38 anyos, residente ka na Tabang, Giginto, Bulacan. Pasahero ka na sambit ng puting van, iyo anaw pitong mga persona na hali man sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur asin nag-atindir ni kasalan. Sa report kan PNP, walong sakay kan pampasaherong ban an anas nagsapo ni na pagkairidos sa Indang Magalawas mantang an 18 sakay man kan pampasaherong jeep ang nagkaigwaman ni na pagkairidos sa Indang Magalawas din huli kayan ang mga rescue gikan sa mga Banwaan kan Libmanan, Pamplona, Pasakaw, asin man San Fernando ang nagtarabang-tabang tanganing sapwaton ang mga biktima. Ang mga autoridad matapos na maresibi ang report kan aksidente ang tulos nagpasiring sa nasambit ng area tanganing imbestigaran ang nangyaring pagbabanggaan kang duwang lulunadan. Sa ngunyan ang mga pasahero kanaban asin manjip ang padagos pinagbubulong sa Bicol Medical Center, Siyudad Dinaga matapos sa sinda ang darahunduman kang nagresponding mga ambulansya. Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:27 ang oras ngunyan. Balikan tadi ba pambareta ko dyan sa Senado Nacional, kinumpirmar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagipag-uli na siya sa iba pang leader kan barang partido politikal para man makipag-alyansa sa 2025 eleksyon. Daw na nga ni abinado ng Presidente na dipisil makumbinsin ang mga leader sa local levels. Ulit na may kanya-kanyang local party ang mangini, kumpiyansa siya na mainganyar ang mangini na maging kaalyado. Sigun sa Presidente ng Pilipinas, magayon ang sa ilang advokasya, pasiring sa pagkasenso asin ikakarahay ka nasyon, partikularmente sa pagpapasenso kang ekonomiya, pagbantay sa pangaraldo na buhay ka mga Pilipino, asin pagpaglaban sa diretso ka nasyon, asin man sa international scene. Mientras tanto, ipinahayag man ni Partido Federal ng Pilipinas President asin South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo na nakabali sa kinakaulay kang partido ang hugpong ng pagbabago na partido ni Vice President Sara Duterte. Nagkaigwa sumot ng alyansa ang hukbong ng pagbabago asin ang Partido Federal ng Pilipinas kan 2022 asin pagkatapos kang eleksyon natapos na ang alyansang ini. Bukas man sumot ang Partido Federal sa may pag-alyansa sa hukbong ng pagbabago asin maging sa iba pang mga political parties sa nasyon. Nagaparwas ng desisyon ng Korte Suprema dapit sa kaso kan sarong overseas Filipino worker na tinanggal sa trabaho matapos ining magpositibo sa Human Immune Deficiency Virus o HIV. Sigun sa sinurat na desisyon ni Supreme Court Chief Justice Alfredo Benamin Caguiwa, illegal ang ginibong pagtanggal sa OFW hulita ini, discriminatory. Sigun pa sa Korte, illegal ang pagsipa sa sarong empleyado sa trabaho kung ang rason huli sa naman sa nagpositibo ini sa HIV. Ilibasado man sa Section 49 kang Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV asin AIDS Policy Act. Ang kastigo kang Korte Suprema may koneksyon sa kaso ka nagtalikod na Enero taon 2019 kung saan ang OFW na si alias AAA natanggal sa trabaho sa Saudi Arabia matapos sining magpositibo sa HIV kan magkurusiling ang kumpanya nin routine medical exam. Sigun kaya sa Laikang Saudi, kinukonsideran na unfit to work ang mga taong positibo sa HIV kaya tinanggal sa trabaho si alias AAA asin pinabalik sa Pilipinas kam Pebrero taon 2019. Huli kani, nagsangat ng reklamo si alias AAA. Alagad binasura ini kan labor arbiter. Mientras tanto, binaliktad man ang desisyon ini kan National Labor Relations Commission asin sinabing liable for illegal dismissal ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni AAA asin ang Foreign Recruitment Agency kani na pinaburan kan Court of Appeals. Huli kani, isinakat kang kumpanya na Bison Management Corporation ang kaso sa Korte Suprema. Asin sigun sa Korte Suprema kang Pilipinas, mayong valid cause para tanggalon sa trabaho si alias AAA. Ulit ay pinagabawal sa Laikang Pilipinas na maging ground for dismissal ang HIV status kan sarong empleyado. Oras kunyan! Eksakto na alas 5:30 ng pag-aaga. Oy, Webes na ngunyan. Mayo
taon 2024. Babalik po ang mga balita at yan. Kita po panagos na ang tabianan live. Good morning sa mga nakantabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Hali po dyan sa Rinconan area. Sa mga nakatutok man sa 99.3 sa KM Kakampid sa Partido area. Marina aga po sa Saindo. And syempre sa mga nag-aantabay live sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Good morning. And sa saboy mga FB viewers. Marina aga po sa Saindo. At yan, babalik ang mga balita sa Kakampi Network News. 5:31 oras, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Dapat nakalarga na ang flight sa NAIA alas 9 rin pagkaaga. Kasugma, Mayo 1, alagad huli sa pagparahapot na ini kang babae. Pinababa ang kabos na pasayro kan sinabit ng flight para sa security measures. Arog kan pag-inspeksyon sa laugang eroplano. Nasa 200 na pasayro subot ang dulad kanasabit ng flight pasiring Japan. Suspendron kang Energy Regulatory Commission ERC ang operasyon kang Wholesale Electricity Spot Market o WISM kada naka-red alert ang power grids sa nasyon. Tangani mapugulan ang paglangkaw sa kantidad kang kuryente. Inamping anunsyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasugma. Siniguro man, nagirigibok ang gobyerno ang gabos na mga lakdang para maiwasan na ipapasan sa mga konsumidores ang anuman na paglangkaw sa presyo kang kuryente, lalo na sa panahon na sunod-sunod ang paglangkaw kan yellow as in red alert notices sa Luzon pati naman sa Visayas grid. Sigun sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, pwedeng suspendron kang ERC ang operasyon kang WISM kada may pangkilaban o pangnasyon na banta sa seguridad o dawa sa kada igwang may kalamidad. Day nakalaog ang mga universidad sa Pilipinas sa Top 100 kan Times Higher Education 2024 Asia University Rankings. Anangilot kayang universidad sa Pilipinas na Ateneo de Manila University narata sa top 100 ranking halis sa dating ika-84 na pwesto. Nagbaba ini sa ika-401 sa good 500 na bracket susog sa kaluluwas pa sarang ranking kang Times Higher Education. Iyon na ilang ikinawang taon na ipigdeklara ang Ateneo de Manila University bilang nanginuta na universidad sa nasyon basado sa ranking kani sa Asia University Rankings. Parehas man nasa 501 to 600 bracket ang University of the Philippines asin ang De La Salle University. Mientras tantong ang Mapua University luminaog sa ika-600 sa unong bracket. Mientras tanto, sa enot na pagkakataon man, nakalaog sa ranking ang University of Santo Tomas kung saan nakabali ini sa 601 plus bracket. Kanagtalikod na taon kaya, reporter status sana ang nakuha kang UST. Ang reporter status itinataw sa mga universidad nagtaoning impormasyon sa Times Higher Education alagad na nakapasar sa kriteria para makalaog sa rankings. Ngayon na taon, nakaresebiban ning reporter status ang siyam na universidad sa Pilipinas arog kang Cebu Technological University, Tarlac Agricultural University, asin ang Visayas State University. Ang 2024 ranking kang London-based educational data company na Times Higher Education hali sa 739 universidad sa 31 teritoryo sa Asia, nagkapara sa mga kriteria kang organisasyon, yung teaching, research, environment, as in international outlook. Balang sa girarin ng transport strike, ngunyan aldaw Mayo 2 ang grupong Manibela bilang suporta sa ginibong tulong aldaw na rally kan piston laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program kang gobyerno. Ang pagkukurusir ng panibagong strike, gigibon kang grupo kasunod kang pagkatapos kang tulong aldaw na nationwide transport strike. Napigkurusir kang grupong pinagkaisang samahan ng mga super at operators nationwide asin iba pang labor groups pun karakterikod na Abril 29 sa Mayo 1. Sigun ki Mar Balvena, leader ka Manibela, dahil manggararesin na nawawaran ng paglaom na hinanyugon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ansay na pangapudan na untokon ang implementasyon ng PUBMP. Formal nang nagtapos ang PUB Franchise Consolidation Deadline. Dairot na parte kang PUBMP
Kanagtarikod na Abril 30. Enot naman nagpatalid ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang mga jeepneys na day masunod sa konsolidasyon, kamprangkesa i-konsiderar na sindang kulurom sa pagkatapos kanasambit ng deadline. Dapat naman napupunan ang darakupan kang LTFRB sa mga kulurom na bihikulo sa ikaduwang simana kan Mayo asin papatawan ni magkakarigong penalties. Enot naman sinabi ni LTFRB Chairman Chufilo Guades na sangunyan ang mga consolidated na jeep na roadworthy papabayaan na makapasada alagad sa ikatulong taon kang implementasyong kang POV modernization sa taon 2027 ang mga consolidated jeep na may 15 taon pataas i-adaptar ang pag-modernize sa sasakyan para makapasada. Sigur saya, igwa ng 82% ka mga pampaserong sasakyan ang nag-consolidate sa enterong Pilipinas para sa POV Modernization Program. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:46. Balikan ta mga bareta halis sa luwas. Sarong karpinterong kapitan duman sa Lupi, Camarines Sur na kuryente. Bareta haliki Mike Gravito. Mike. Gasapo ni minor burns o pagkasulo sa iyag daghan si punong barangay Rolin Mallorca kan barangay Salvacion dyan sa Badoan kan Lupi, Camarines Sur nasa rumana karpentero matapos na ini anak makuryente kasuod mga alas 4:14 din paghapon mantan siya an may pinagatatrabaho harong dyan sa sitio Mauka, barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur. Sa investigasyon ka nagrespondig mga bumbero kan Bureau Fire Protection sa Baduaan kan Lupi nasa ibabaw kan atop si punong barangay Mallorca asin nagpapakarhay kan atop kan sa iyang customer kan ini ana makaduta sa live wire kan kasureko na naging dalan para siya ana makuryente. Pinanluyahan ang nasambit na punong barangay asin naging dalan ini tanganing magapod kad mga autoridad ana mga nakahilinga sa pangyari ana tropa kan BFP sa Badoan kan Lupi sa pamamayo ni Municipal Fire Marshal June Aureo Cleope ang tulos man nagpasiring sa lugar pinagalapatan nin first aid ang karpenterong kapitan asin pinagdara sa Sipocot District Hospital sa Gondianap. Nasabit na nga punong barangay ang nagpapaumay kan sa iyang sinapong pagkerido matapos na siya ang makuryente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Progresibong grupo sa Naga, asin Camarines Sur may pangapunan sa gobyerno kasubang aldaw ka mga obreros. Ang pangapunan i-report ni Maiko Garcia. Dagdag sweldo, ekstrang kabuhayan asin seguridad sa derechos humanos. Yan ang pangapudan ka mga progresibong grupo sa Nagasin Camarines Sur kasugmang aldaw ka mga obrero. Ginibo ang programa sa Plaza 15 Martires, igdi sa syudad Canaga, na iguaning temang obrerong Bicolano makibaka para sa kabuhayan, ipagtanggol ang karapatan. Sa naging pahayag ni Kagawad Jenna Grampa, chairperson ng bagong alyansa Makabayan, Camarines Sur, sinabi kay nina, dai bastante ang nakukuha ang minimum wage kang mga obrero sa Rehiyon Bicol. Lalo na kung ang nagtatrabaho, igwanin agum asin lampas 5 ang membro kang pamilya. Base daa sa pag-aadal, 1,190 pesos daa ang dapat na aldawan na sweldo para maging bastante igwaning pantagama sa oras ng emerhensya. Apresyado man subot ang sa nga grupo sa esperso kandole na langkawan ang minimum wage o aldawan na sahod alagad kulang pa daa ang sa indang hinagad. Agad ka nga progresibong grupo na madagdagan asin maglawig pa ang ginigibong pagtong subsidiya kang gobyerno sa malain-lain na sektores kan nasyon. Urog nangon niya na mamatian kang publiko ang inflation pati na ang climate change. Pero pa kayan sa indang na tinukarang sindang tindog sa iba pang isyo sa gobyerno arog kang jeepney phase out o jeepney modernization, pangre-red tag, asin human rights violations. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:50 ang oras ngunyan. Suportado ni Senate Committee on Basic Education, Chairman Sherwin Gatchalian ang agresibong naknang kan Department of Education na maibalik tulos sa masunod na taon
sa dating school calendar ang ralaugan sa mga eskwelahan. Sigun sa senador, sinusuportahan niya ang aggressive option kan DepEd na tapuso na sa March 2025 ang school year 2024-2025 huliman sa uncertainty o kawaran kasiguruhan sa klima kan nasyon. Ang sulamenteng sigurado sa naman iyang parati mga bulan kan Marso sa Mayo natungod sa summer season o pinakamainit na bulan sa interong taon. Alagad, ini ang opsyon na day pwedeng mayo masakripisyo aron kang paggabawa sa aldaw kang klase asin dagdag na aldaw man para makompleto ang mga leksyon na kinakaipuan maitukdo sa mga estudyante. Mangangahulugan man ini ninsarong taon na sakripisyo para marikas na maibalik sa dating academic calendar ang gabos na mga eskwelahan sa Pilipinas. Mientras tanto, nagpatalid ba ng Office of the Vice President sa publiko dapit sa mga tao o grupo na nagagamit kang pangaran kang Office of the Vice President? Partikular digdi ang mga nagpapabistong konektado o empleyado ka nasambit ng opisina. Nai-report kaya dahil parang laloy na may nagkaper mga individual ang nagpapabistong representante kang Office of the Vice President tanganing makapambiktima. Katakot kani, inabisuan kang OVP ang publiko na makipagtransaksyon sana sa mga lehitimong opisina asin empleyado kan sa ilang ahensya tanganing day mabiktima. Asin kung may maaraman man silang impormasyon dapit sa makadudang transaksyon na ginagamit ang opisina kang Vice Presidente, dapat lang i-report tulos sa OVP hotlines o sa pinakaharining police station. Kinumpirmarkan Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO na sarong taga Quezon City ang pigswerteng guminanang 103 million pesos na jackpot prize kang Ultra Lotto 655 na binula ka nagtalikod na pagkamanggi. Matrayumpong natumbok ka nagtaya ang winning combination na 09, 56, 36, 07, 55 as in 54 kang Ultra Lotto 658 na may katampad na jackpot prize na 103,439,000 pesos. Sigun sa PCSO, nabakal kan lucky winner ang sa lucky ticket sa Fisher Mall Lotto Outlet sa Barangay Santa Cruz, Quezon Avenue, Duman sa Quezon City. Katakot ka na inabisuan naman ni PCSO General Manager Melcaidis Mel Robles ang maswerteng parataya na magpasiring na sana sa opisina sentral kang PCSO sa Mandaluyong City tangaling dagos ng kumbrahon ang sayang premyo. Kinakaipuan sanang ipresentar ang sayang winning ticket asin duang balidong ID. Nagparwas ng payag ang Liberal Party may koneksyon sa pag-celebrar kan Labor Day kasugmang Mayo 1 Biyerkules. Sa X-Post, dating Twitter na pigeras ni Attorney Laila de Lima, nakapanaman ang silang udok sabot na pagsaludo sa kabos na Pilipinong obreros. Nayaon sa laog asin luwas kang Pilipinas. Dagdagya pa ang kada kambyo, pokpok, paghado ng simento, hapiyap, asin pa pang magabat na trabaho, nagpapaandar sa pagpapaasinso ka nasyon. Kaya naikisumaro sinda sa wala toong pangapudan para sa mas makaustisyang pagkapasweldo, seguridad sa paghahanap buhay, suporta sa mga pag-iinsayo, asin pagpahiwas kang kaaraman, asin pagtulod kan diretsong makapag-organisar. Alas 5:54 ang oras niya tungunan. Sa iba pa nitalas ka mga bareta sa lado nasyonal, para subot na matrabaho ang Kamara ng Representantes. Nangani ba itulod ang kapakanan ka mga obrerong Pilipino, sabi ba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa sayang Labor Day message, sinabi ni Romualdez na itutulod kang Kamara ang mga lay na masiguro sa patas na labor practices, matulod kan seguridad asin salud ka mga obrerong Pilipino asin sisiguruhon na papakinabangan ang gabos sa pag-asenso kang ekonomiya kan nasyon. Binibistuman ni Romualdez ang delikasyon ka mga obrerong Pilipino na bistado sa idang work ethics, paging creative asin kakayahan na lampasan ang mga kinakampang na angat sa trabaho. Ini ang Kakampi Network News. Kumbinsido man si Senador Ronald Bato de la Rosa na may leak
na dokumento na nagsasabit kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin sa aktres na si Maricel Soriano sa paggamit kang illegal na droga. Ilusubot totoo asin bakong gibo-gibo sana. Ang mga question dokumento, iyo ang Philippine Drug Enforcement Agency na may pre-operational report na may petsang Mayo 11 taon 2012. Rason ni De La Rosa, dating Philippine National Police Chief, may pants hole, subot ang mahiling sa nasambit ng dokumento. Kaang haputon kung nagtutubod siyang igwang mga haralangkaw na personalidad na nakabali sa drug list. Kamparon na ito, sinabi ni De La Rosa na malinaw sa testimonya kan resource person sa ginibong pagdugog sa Senado na ang talagang subject kan sa idang ina-applyan na pre-operation yung actress na si Maricel Soriano asin politician na si Bongbong Marcos na sinabi sa sinambit ng dokumento. Kan Bartes, pinaglutan ni De La Rosa, chairman kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang investigasyon sa nasambit ng leaked documents kang PIDEA. Sa sinambit ng pagdangog, narindugan si PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo. Napiki ang nasambit ng mga dokumento, himutikan ini kang PIDEA investigation agent na si Jonathan Morales, asin sinabing authentic o tunay ang nasambit ng leaked documents na nagsasabit kay Marcos pati naman sa aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga. Sa iba pang baretang mo dyan sa Senado Nacional, nangapudan si Congressman Robert Nasal sa Department of Public Works and Highways DPWs naghibuon kaning prioridad ang pagpapatindog ng mga water impounding areas na konektado sa flood control facilities. Sigun kinasal, pwede magamit ang natitipo na tubig sa irigasyon asin pwede man mapagkuhanan ng tubig kada panahon ng tag-init. Kay puwan sa namang sumut mangyari ini bago pa man ang paglaog kang panahon ng tag-uran asin ang namimiligrong paglaog man kang La Nina. Dagdag niya pa, kay puwan ang koordinasyon ka mga ainsas kang gobyerno, partikularmente sa National Irrigation Administration para sa pagkugulisir kan sinabitang proyekto. Biga tuyaw man ni Nasal ang kakapusan ng pundo para sa sistemang pang-irigasyon na importanteng maray sa pagkapakusog kang produksyon ka mga produktong pang-agrikultural. Sa mga ultimong bareta niya tungkol niya matugang, bareta pa magrari sa Lado Nacional. Inalok ang Department of Labor and Employment ang mga pribadong kumpanya na tawan importansya ang sa mga empleyado. Ini ang misay man ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa Labor Day kasugmang Mayo 1. Inapod ka sekretaryo na tunay na kayamanan kang employer sa mga empleyado asin magkakaligosan naman silang matawan ng tultol asin tamang benepisyo. Kasunod kani, nagpasalamat man ang ahensya sa mga kumpanyang tultol ang pagservisyo asin pagtauning tamang tratamento sa sila mga empleyado. Siniguro pa man kang gobyerno na nagigipos sila ng mga lakdang para sa kapakanan ka mga obrerong Pilipino. Enot naman sinabi kang Doli na mayong lalauman na lang kausweldo ngunya na Labor Day, ulit na itaon na ang wage hike sa maraming parte ka nasyon unpak kan nagtalikod na taon. Mientras tanto, ribo-ribong job seekers man ang nagkasumaro sa mga Labor Day job fair sa maraming parte kan nasyon kasugma. Ini ang Kakampi Network News. Sa ultimong bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional, mga tugang, suportado ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pakandaman ang pangapudan kang health expert na pahiwason pa ang budget kang bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na naiging kausa kang cervical cancer ka mga kababayan. Siniguro ka sekretaryo na suportado nila ang propesto ng Department of Health na panakunaon pa ang programa kang HPV immunization para sa mga kababayan. Sabi niya, bilang sarong babae, intindido kung gurano ka-importante ang maprotiran laban sa mga helang arog nasara kang cervical cancer. Ngunit na taon, nagtagama ang gobyerno ng 537 billion pesos na pundo para sa HPV vaccination program
basado sa 2024 General Appropriations Act kung saan plano sumutindang pahiwason pa ini asin dagdagan sa masunod na taon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na kunya matugang eksakto alas 6 ng pag-aaga ang mga bareta sa Kakampi Network News. Mapanagos at yan sa ikalawang parte ng mga bareta ang tubayanan po ang mga ihatod na bareta. Ka mga Kakamping Radyo, enot maghalid dyan sa ringkunada sa bayan DWEB FM Kamsur. Ang tabayanan po mga baretang ihatod kan KM Kakampi sa partido, asin mga baretang haliman sa BBS FM sa Naga City. Dili lang yan sa mga baretang panagos na ang tabayanan on-air online. Ganyan po aldaw na Webes, Mayo 2. Ini ang Kakampi Network News. Network News. News Network News. Oras na mga matugang alas 7 ng pag-aaga. Balikan ta mga bareta ngunyan sa Kakampi Network News. Mga bareta ngunyan halos sa mga Kakamping Radyo. Inuto niya ito mga bareta sa ringkunada sa bayan DWEB FM Kamsur. Kaibaran ito naman Benedicena Bene. DWEB FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halid sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Naging makulor, maugma, asin, matrayumpo. Ang ginibong civic parade kasud makatakod kan Alinsangan Festival 2024 digdi sa Banwa Ananaba. Ini matapos na iluwas na ang naging resultado kan mga sinasabing nanggana sa mga kategorya. Aron sa barangay category, nakasungkit kan first place yung San Vicente Gorong-Gorong. Ani kanawang pwesto, nasungkit kan barangay Tanday. Asin ani katulong pwesto, nasungkit man kan Topasogod. Mientras tanto sa Deputy School category ng Enotman, ang Nava West District. Nagikadawa ang Nava East District, ikatalo ang Nava National High School. Mientras tanto, ngunyan daw. Mayo 2, 2024, kaso bago ng pag-amin na pagkaga, nagkaikuan ang pinag-ibunan Miss Gailin sa 2024 Festival Costume Parade ng Competition sa Nava Central Pilot School. Asin kasabay ini kan buwabuan street dancing competition nagigibon man sa Nabua Central Pilot School grounds. Alas 8 ng pagkaga dyan iyon Alinsangan Festival Queen 2024. Asin alas 9 ang Buwabuan Festival Ritual Dance Exhibition. Asin alas 8 ng pagkabangya dyan, yan man ang Miski Alinsangan 2024. Mientras tanto, ngunyan aldaw, nakatalaan man na magabot sa Banwa Ananaba si Senador Francis Tol Tolentino na kung saan inimatender kan buwa-buwan competition asin mananaunin AX sa 600 sa mga beneficiaries digdi sa Banwa Ananaba. Pagkatapos digdi sa Banwa Ananaba, si Tolentino maadagos man sa siyudad nin Iriga para sa siringman nakatuyuhan. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, kadakol man kutaan na siyang kahaputan tapos sa banabang iskandalo na nadiskubre sa nakalisan administrasyon ni Badel Alfilor na inapod na Badel Scam 2 o malicious and anomalous disbursements, encashments, and liquidation kan kantidad 38 milyones pesos na fertilizer fund scam alagad. Ang mga ini dahil niya na naihapot, huli tatul sining nalinawan na sa mga ipinagbiglad na detalye ni Alcalde Rex Oliva sa ginibong enot na serye kan legislative inquiry sa sanggunang panglunsod kan kalis na Lunes. Ini ang naging pahayag kasudma niya si Tigagawad Danreb Nacario Abonite. Magigamdom na kan Lunes mismo nga si Mayor Oliva ang naging pinaka-enot na resource person na nagatubang sa konseho para ibiglad ang sendang na-describe anomalia suportado ng mga dokumentos na sendang nakuha sa ginibong investigasyon kan binilugan ng legal team kay ba si City Administrator Attorney Marlica Ramon Wafirinda II asin ang mga taga-City Legal Office kan lokal na gobyerno. Sigun kay Abonite, dismayado siyang maray sa siring at pangyayari mientras sa sasayang privilege speech ang sinabi niya sa naman ng kantidad 21.8 milyones pesos alagad din ipalan nag-abot sa 38 milyones pesos na posibleng madagdagan pa para kay Kagawad Danreb. Garapala na sige di bukan mga imbelto sa skandalo na sigun sa saya siguro ang mga ini naghuna na sa kaluyan na sa City Hall dahil na dasinda mariribayan. Garapala na talaga, hindi mo din na siguro haluin ninda nakatuhaw sa City Hall sa talagang pag-uuna ninda dahil na sila mariribayan.
Parte ng mga naging payag ni Sid Kagawad, Danreb Nacario, kapit lang Abonite. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Pagkali sa Rinconada, sabaykan DWEBFM Kamsur, isunodyato mga bareta, halid naman sa partido, KM Kakampi Partido. Yaon naman si Rene Orellosa o si Nilo Oriana Partido. Mamanaw sa kamping Chuno, yung mga barata kikadigdi sa KM Kakampi Partido. Kundi sabad iyon may ginatandem para sa 2025 midterm election sa Banuan ka na si Ruma Camarines Sur. Iyon na naging kapayagan ni Congressman Elrin Villaferte na yung pabayukan na Team 1 Kamsur. Tusog si Congressman na o susog ki Congressman Villaferte, si Vice Alcalde Sandion Desio ang madalagan bilang Alcalde Mantang ang magiging running mate kay ni o madalagan bilang Vice Alcalde Jose Roselo Abad na nasa ikatulo asin na panguring termino bilang konsyal ka na si Ruma Camarines Sur. Mientras tanto sinabi pa kanopisal na sa Manaman ang nalinyada ka na Team 1 na si Ruma asin ini ang kompesto kan mga re-electionistang konsyal asin igwamanin mga baguhan sa politika agad igwanin marin na tindog o dangog sa komunidad. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata, gunon niya ito ang report ngali sa linya ni Kakamping Nilo Oriana. Sampulong mga barangay sa Banuanin, Lagunoy, Camarines Sur ang nagpartisipar sa ginibong second barangay tanod first responders na Skills Competition 2024 na pinag-sponsoran sa Lagunoy Municipal Police Station. Ini katakudban kan celebration kan kapiyastahan kan sinambitang Banuan. Ginibuan na unampitan ng kompetisyon kaya nakaaging aldaw Abril 30 sa Municipal Covered Court una alas 9 nin pagkagal sa ng alas 11:45 nin pagkaugto. Mientras tanto kabali sa pinag-laban-labanan at man pinagbarugnutan sa kompetisyon, iyo ang mga binasunod na mga aktibidad aron kan arresting techniques, handcuffing techniques, decision making, ability in responding to an incident, proper handling of the arrested person and the victims, siring man ang iba pang mga protocol sa pag-aresto asin man pagtatao nin magkakanigong disposisyon ang mga nanggaranang participantes ang nagreceive ning cash prizes, trophy, medals, pati naman handicap o posas mantang ang mga daiman ng garana ang daiman naguli nin duhaan ninhuli taigwaman sindanin mga consolation prizes. Mientras tanto nakawikaw kang barangay San Sebastian ang primera premyo, ang barangay San Ramon man ang nakakuguno kan segundo premyo, asin ang barangay Santa Maria ang nakakuakan na ikatulong premyo. Mientras tanto piga pasalamatan man ni Police Major Alexis Bahonsua, ang Chief of Police kan PNP Lagunoy, ang mga naging mga partisipantes pati naman ng mga miyembro kan hurado nagikan pa sa nagkakape ng mga municipal police station igdi sa laukang partiderya kabali na si Police Major Julius Prima ang chief kan HRDD kan na komandansya provincial na human ang naging chairman kan mga board of judges na nagpidi sa mga nanggaranang partisipantes kabali pa man sa piga pasalamatan kini iyo mismo ang mga barangay na nagpartisipar o mga barangay tanod na nagpartisipar huliman na naging matayumpo ang sinambit ng aktibidad. Dagdag na barata sa Lado Lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana Marinaga. KM Partido, Kakampi mo Network News. Iba pa nga barata ko niyan sa Lado Lokal. Ang syudad ng Naga nagpapadagos na nanginginutan sa palarong Bicol 2024 naman sa probinsya kan na Albay. Inibase man sa pinagiras na partial as in unofficial result kana Dipeda Bicol sagod kasud mga alas 5 ni na pagkaaga para maninig sa mga regular sports as in na para games kana palarong Bicol 2024. Basado sa medal tally of unofficial o partial result sa medal tally. Ang syudad ng Naga igwa na ning 8 gold medals, 8 silver, siring man na 5 bronze. Pinagasusundan ini kang probinsya kan Camarines Sur na igwa ning 7 gold medals, 7 silver, siring man na 8 bronze. Ang probinsya kan Camarines Norte igwa nga 4 na gold medals, mayo nin silver, asin mayo manin bronze. Ang probinsya kan Albay igwa nin na 3 gold, 8 silver, siring man na 3 bronze. Mantang Naligaw City, igwamanin na tulong gold medal, sarong silver,
Nasin mayo ni na bronze. Ang syudad din iriga iguana ning 4 na gold medal sa rong silver. Nasin mayo pa nin bronze. Ang mga probinsya kang Catanduanes, Masbate sin Sorsogon, ang dai pa nakakawi ka o dawa din sa rong gold medal. KM Partido Kakampi mo Network Ang dami kakamping June ang mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Ang sidong para barata. Rene Ulicosa, Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 16 minutos na makalampasang oras na alas 6 ng pagkaga. Isunod na mga bareta magali sa 91.9 BBS FM Naga City. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga bareta at kunyan altaw sa bareta sa lado lokal, mga mayor na tinampo sa Naga sarado ngunyan magpon alas 7 din na pagkaga ning huli naman sa katakot-kan installation asin na ang canonical position ki Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon ngunyan aldaw alas 9 din pagkagaalagad sa status na ipinagpalwaskan na Public Safety Officer ng Naga City PMP an atubagan kan na katedral an isasara sa trapiko ang ngunya na amay na pagkaganing huli naman sa pag-araputan kan mga bisita na ma-attender sa nasambitan ng aktibidad. Mientras tanto, kasugba ginibuman an press conference na konsain sigon ki Obispo Alarcon magiging maray sa iyang pagtukaw asin ini an pamilyar ng siyang maray sa lugar ning huli naman ta igdi siya halos nag-star magpun elementary hanggang high school maging sa preparatory sa iyang pagiging padi kung kaya day nasubot sa iya bago an siyudad ni Naga partikular na an Caceres. So yun po yan. But the openness to the calling of the Lord, opening ito, bukas man po kita dyan. Bukas kita dyan. Kaya, itong nangyari na ako na ordain March 19, diba? March 19, Feast of St. Joseph. Ang paglipat ko digdi May 1, Feast of St. Joseph, Providence. I would call it Providence. Kaso bago paghali ko naman, actually, Diocesan Fiesta Miman. Diocesan Fiesta kang diocese. Kailan medyo mamundo man. Nag-abot pa si ina, kasuod ma. Kasi ko babayat, hindi si ina. Oo, maray na sana ta itong ano man duman, itong provincial command ng police. They wanted ina to visit them. Ay, tamang-tama. Providence. Providence, di ba? And that is what we call providence, no? When things happen as, you know, and when we go back by hindsight, actually we see the connections not in a futuristic way. We see the connections. Partihan ka na mga naging pahayag ni Obispo Alarcon sa pagkikipag-atubang sa mga taga-media kasugmang pagkahapon. Oras sa iba pang detalikan mga pareta, repainting kan na pedestrian lane sa asin na pavement marking padagos na ginigibukan PSO Naga sigun sa detalye kay Poyet Paderes. Pinapakarisag ko ngayon kang Public Safety Office, Traffic Management Center asin kan Traffic Engineering Units ang pag-repaint asin pagbugtak ng pavement markings pati na ang pagbugtak ng pedestrian lanes sa Naga para maging tultul na giya kan mga motorista maging kan mga pedestrians. Sinabi ni Director Rene Gumba ang mga pavement markings sa rong epektibong paagi para magtaon ng impormasyon sa mga driver sa tinampo uli sa prioridad kanilambang sa ang road-related safety sa pagtaon ng giya sa mga vehicle driver sa puwera sa pagtaon ng disiplina sa mga motorista. Kaipuhan man na disiplinan
disiplinado magin iba pang mga road users as in pedestrians kay puan igwang tamang lugar na tamang agihan as in balyuhan para sa safety kan mga ini. Sinabi pa ni Gumba na igwang existilong lay as in ordinansa nasyonal para sa tamang paggamit kan pedestrian lane as in ini-striktong ipapasunod sa laog kan naga as in inipapasunod kan mga law enforcement. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, haros sa 17,000 na mga bakanting trabaho ang pig-officer ka na Department of Labor, Bicol, kasong mga Labor Day sa rehiyon. Ang detalye, Daryl Panyas. Nuso ni renibong job seekers ang manaylain na venue kan job fair sa anom na probinsya digdi sa Bicol kasuod mang Labor Day na igwang temang sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino kabalikat at kasama sa pag-asenso. Pinanginutan ini ni OIC Dole Regional Director Imelda Romanilios kaibaman ang iba pang mga opisyales ka na probinsya nin Albay, mga partners gikan sa national government agencies, mga lokal na gobyerno, siring man ang Dole Assisted Projects and Entrepreneurs, mga naghahanap ng trabaho, mga taga-media asin iba pa. Magkasarabay na ginibo ang job asin man kadiwa fair sa malaylain na probinsya digdi sa Rion, asin digdi sa Camarines Sur ginibo ini sa Sarong Mall, digdi sa siyudad ni Naga. Nagpakol sa 5,257 mga job seekers ang nagrehistro online. Pinakadakol sa Albay na igwan 1,824, ang Masbati man 1,148 asin ang Sorsogon na igwanin 1,303 na mga registrations. Igwaman 135 mga employers ang nagpartisipar sa job fair na may bakanting trabaho sa laog asin luwas ka nasyon. Sigon kay Romanilios, tradisyon na kan departamento na magkondusir nin job asin kadiwa fair kada Labor Day. Inasigurar kainina ang mga recruitment agencies na kabali ini mga lehitimo asin compliant sa mga labor laws. Tinawan doon kaini nasisiring sa aktibidad, may pagkakataon ng mga employers na makahanap din tamang mga aplikante, mantang ang mga job seekers man pwedeng maglibot-libot, ngarig na makapili nin kumpanya na sa indang a-applyan. Sinabi pa kan opisyal na sarong paagi ini, tangarig na urog pang maglangkaw ang employment rate, digdi sa riyon asin mapahatan ang unemployment rate. Matapos ang Labor Day, ang sunod na job fair kan departamento, iyo sa Aldao o sa Araw ng Kalayaan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa Huringa Pareta, ngudya na amin na pagkagaling din sa PBS sa pinagkumpirmar ka na Naga City PMP na nakapula red alert status ngunyan ang Naga City PMP ni katakot ka na installation kay Obispo Rex Andrew Alarcon na kunsay na anak kapos na security measure an interosubot na pinagataw sa nasampitan ng okasyon. Ngunyan daw alas 9 nin pagkagaan na installation ang kay Obispo Alarcon ang mismo gigipon dyan sa Metropolitan Cathedral. Yan tabi, June na katerpunan kan mga bareta ligdi sa PBS 91.9. Ako po si Oscar Esmenta, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Thank you, Okay. Mga pagkaliba halijan sa BBS 91.9 Naga City. At dyan mabalik kami para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Alas 6:24 lang oras ko dyan. Ini ang Kakampi Network News. Katakod ka na ginibong liturgical reception sa Parish of St. Dominic of Guzman sa Manuan kan kain sa Camarines Sur kan siya mag-abot na kasugma digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Sinabi ni Alarcon na siya minaabot bakosaran taga-digdig sa Cáceres kundi igwan dagdag na katungdan na magserbi bilang arsobispo. Sinabi pa ni Alarcon na sasayang pagdagos sa paglaog sa gainsasin sa Cáceres asin pagtaong respeto kay Santo Domingo ginigirumdom ang gabos na mga obispo, dakul na mga obispong nag-agi sa Cáceres. Mientras tanto,
Si Congressman Mix Villafuerte kay baran si Governor Luigi Villafuerte ang kabaliban sa mga nagsabat sa pag-abot kang bagong arsobispo kan Cáceres na si Alarcon. Sa minsay ba ni Congressman Mix Villafuerte kan Rinconada area, ipinahayag na sa pagpuon kan sa responsibilidad bilang arsobispo kan Cáceres sa edang pigtitingag ang mga giya asin na gigibo na inspirasyon para man sa mga lokal na leaders kan probinsya kan Camarines Sur na panagos na maserbi sa komunidad na may pagkahirak asin pagkakasaro tanganing maabot ang pagbuhay na may pag-arang asin man pagsiserbisyo. Mientras tanto mga tugang, tulong empleyado kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili Camarines Sur ang nagadan ninuli sa init kan panahon. Napagaraman na dinala pamanguta sa ospital ang mga biktima na kinabibilangan ka mga traffic enforcer sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Pero ini pinapuli alagad pagabot sa saynang harong dagos na nakamati ding maindatang kondisyon sa good na liwat na raon sa ospital. Alagad na nakaabot din na buhay. Naguluwas na inatake sa puso ang sinambit ng mga job order na empleyado huli sa grabing init kam panahon. Matandaan kasugma na iristro kan pag-asa dyan sa Manoan Pili Camarines Sur ang 48 degrees Celsius. Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado lokal, sa taho kam barakalan nin Peking Bulong online, pigtulod ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol Party List ang pagpasar ng sarong professional lay na mapato ni mas magabat na kastigo araw kang habang buhay na pagkakapreso sa mga yaon sa likod kang pagibo asin pagbabakal kan mga Peking pharmaceutical products. Ginibro ni Yamsuan ang pahayag matapos ilansar kang Intellectual Property Office of the Philippines asin Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines ang sarong joint campaign laban sa mga Peking Bulong asin promosyon kan baratong healthcare innovation. Sinabi ni Yamsuan ng partnership na ini sa pangurtan kang gobyerno asin kang pharmaceutical sector makatabang tangaling maabot ang sarong katuyuhan na proteran ang mga Pilipino sa delikado sa salud na peke asin substandard na medisina, partikularmente ito mga ipinapabakal sa online. Alagad ang kampanyang ini dapat magkaigwa ng hipon sa rarom ka mga existidong lay na mapataw nin magabat na penalidad sa mga manufacturer asin nagdidistribuer ka mga Peking Bulong. Pigtulod ni Yamsuan ang pagpapusog kang Counterfeit Pharmaceutical Products Prevention Act o ang House Bill No. 3984. Tangaling maikonsiderar na economic sabotage ang large-scale manufacture, sale, distribution, asin possession ka mga Peking Bulong. Sa rarom kang purpwesto, ang mga mabalga makukulong ng 6 na bulan sa good 15 taon na may multang 100,000 pesos sa good 5 milyones pesos asin suspensyon pati namang kanselasyon kan sa edang business license. Kung ang kantidad kang counterfeit na pharmaceutical products 1 million pesos o lampas pa, ikukonsider ining economic sabotage na may kastigong habang buhay na pagkakapreso asin multang 5 milyon pesos sa good 10 milyon pesos. Habang buhay na kulong man asin multang kabangang milyon pesos sa good 5 milyon pesos kung ang Peking Bulong maluwas na kausa sa pagkagadan kan sarong individual. Ang House Bill 3984 asin iba pang propestong kaparehas pinagsaro asin isinumiter sa House Committee on Health para aprobaran. Kabali dyan ang mga may padrino kaning sinda Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur, Congressman Mix Villafuerte kan Rinconada, asing Congressman Huribata kan 1st District kan Camarines Sur. Dinagsa na naman kang ribo-ribong mga konstituentes asin gikan sa mga pagtaraid na banwaan ang ginibong governor and congressman's night sa banwaan kang Pamplona, Camarines Sur. May koneksyon kan sa edang Pintakasi. Ginibo ang nasambit ng governor's night asin congressman's night na pigtampukan ng konsyerto sa sarong pribadong compound dyan sa Barangay de Rosario sa Banwaan, Pamplona, Camarines Sur kung saan naging tampok ang mga performer kang Juan and Kylie with Jaws, Jairo, asin man ang Nateman o Natiman. Mientras tanto, atyan man sa Banwaan, Camarines Sur sa naman na Governor and Congressman's Night
ang ihatod ninda Governor Luigi Villafuerte panamang Congressman Elry Villafuerte nagibunyan sa Barangay del Carmen arani sa Baras Bridge alas 7 nin pagkabangi kunsay na anda silambit ng okasyon tatampukan nin magdamlag na turugtugan baraylihan asin man kaurugmahan maging tampok man ang special performance ninda Nick Bakino, Shobi Lim, Xiaolin, asin Mayo Marte at dyan sa Minalaba, Camarines Sur. Alas 6:42 ang oras yatong yan. Sa iba pang detalles ka mga bareta yatong yan. Bareta pa mangyari sa lado lokal, abot sa 8.9 million pesos ang kantidad kang allowance na ipinabalon kan gobyerno probinsyal asin ni Governor Luigi Villafuerte sa delegasyon kan Camarines Sur sa nagpapadagos na Panarumpikol 2024 na ginigibo dyan sa probinsya kan Albay. Mismong pinaginutan ni Governor Luigi Villafuerte ang pagbariwas kan sinabit ng allowance sa 534 mga atleta, 131 coaches asin 253 na management and trainers kan Camarines Sur delegation. Sulot ang bagong uniforme na hali mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nagalaom ang sinambit na mga atleta na delegasyon kan probinsya sa Panarumpikol na sa indang ipupuli ang mga medalya sa marami pang karawat na nagalaom na may panibagong insentibong maresibi gikan kay Governor Luigi Villafuerte. Mientras tanto, matugang katakod ka na padangadang Nakaugma Festival. Pigtalaan sa maabot na Mayo 8 ngunya na taon, pun alas 8, sundong alas 3 ng paghapon, ang audition para sa mga interesado magbali sa Kaugma Dance Revo. Ang silambit ng audition para sa silambit ng aktibidad na tampok sa Kaugma Festival gigibun dyan sa Robinson's Place sa siyudad Naga. Apor kayan, inapunan man si mga konteseros asing konteseras na mag-audition man para sa Davig V. Sa mabot na Mayo 7, puna alas 8, din pag-aga, sunong alas 5 din paghapon. Diyan mangraray sa Robinson's Place, Naga City. Sa Bareta, sa Luwaskang Pilipinas, ngunyan, gadan ang 24 persona matapos na magaba ang partikan sarong highway sa Guangdong Province sa Southern China. 18 man ang mga bihikulo ang nagkararata matapos magtires ang may 17.9 metrong laba kang S12 highway sa pakuntaran kan siyudad kan Misio asin County kan Davao susog sa report. Nangyaring insidente alas 2 nin maumagahon. Kasugma kung saan 12 ng persona ang natrap sa kanya-kanyang bihikulo. Nasa 30 persona naman ang binubulong sa ospital matapos maisalbar gikan sa sainda mga nagkahurulog na mga lulunadan. Oring baretang sports sa PBA. Dahil nakahabol ang Blackwater sa San Miguel sa fourth quarter kansay ng laban Kasumanggi. Dagostan tinanggal kan Berman and Bossing sa score na 124-109 para itagay ang ika-10 sunod na kapanggalan sa Season 48. Karagpapadagos na PB Philippine Cup na ginigibo sa Philippine Sports Arena sa Pasig City. Nagposte si CJ Perez ng 26 puntos, 5 assists asin 5 rebounds, asin may 25 asin 21 Marcus Mansinda, Don Troliano asin 7-time PB MVP Junmar Fajardo susog sa pagkakasunod-sunod. Yan na po mga baretang sunod na tabayaran sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga motorista, iwasan mo na maglawg sa mga talaan ng mga kalye sa sentro kan Siyudad Ganaga, particularmente sa may parte kan Metropolitan Cathedral, huli kan pagsasarado kaning ngunya na aldaw para tawandalan ang gigibo ng installation kay Arsobispo Alarcon
kan Cáceres ngunyong pong aldaw. Sa pagkarang kabilog na porsa kang Kakampi Network News, kita po na ang tabayanan sa rabay sa DWEB FM Kamsur sa Ringkunada sa KM Kakampi Partido asin sa Bibes FM sa Naga City. Sa pagkarang ni Iban Bulawan sa Lado Tiktikala ko po si Jun Bernas, mabalos kasi ng pagantabay sagkod sa masunod niya itong pag-iribanan para ihatod ang mga baretang amay. Naman tabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo inian Kakampi Network News. Network News. PBS.